Isiniwalat ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech ang big time na pagtaya sa kasino ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors. Ayon kay Lacson, halos 1 bilyong piso ang naipatalo umano ng grupo sa iba't ibang kasino. Saksi si Mark Salazar. Pinangalanan ni Senador Ping Lacson ang 5 tinatawag daw sa mga kasino bilang mga BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, ang kanyang dating Assistant DE na si Bryce Hernandez, isa pang Assistant DE na si JP Mendoza, DPWH Engineer RJ Tomasig at isang Eric San Diego. Ang 5 ito raw ay involved sa umaabot ng bilyong piso mga transaksyon sa kasino. Halos 1 bilyong piso ang kanilang naipatalo sa iba't ibang kasino. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Pero matindi rin daw kung tumabo sila ng panalo. Mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024, mahigit 530 million pesos ang kanilang napanalunan sa isang kasino pa lamang. Kaya tanong ni Lacson, Sinuwerto nga ba sabay-sabay na nanalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. malakasan din daw ang pagpapalit ng 3 sa BGC Boys ng cash patungo sa casino chips at ng cash to chips. Kung susumahin mula 2023 hanggang 2025, aabot sa mahigit 2.1 billion ang cash na pinapalitan nila ng chips, habang abot sa mahigit 2.7 billion naman ang chips na pinakonvert nila sa cash. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. B as in billion. Ang impormasyong ito sinumiti na raw ni Lacson sa Anti-Money Laundering Council. Inisa-isa rin ni Lacson ang mga nahagip ng kanilang investigasyon na nagpapakita kung gaano kadali pinagnanakawan ng ilang kontratista ang mga flood control project. Isang project daw sa Bulacan, ang nai-award kunwari ngayon, kinabukasan, notice to proceed na. At 2 araw lang, 46% complete agad, kaya nakasingil agad. Pero dinaya ang progress report. No-brainer, ika nga. Maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa 2 progress billings ng SIMS. Kaparehong contractor din daw itong naningil para sa 2 kontrata para sa iisang proyekto dahil ghost yung isa. Sa Kalumpit, Bulacan, may 2 proyektong siningil ang kontraktor at nagsabit ng mga dokumentong pare-pareho para sa 2 proyekto na aabot sa mahigit 174 million pesos ang halaga. Hindi tayo namamalikmata. Harap-harapan, pinagnanakawan po tayo. Pero may pahabol si Lacson na mag-uugnay kay resigned DPWH Secretary Manuel Bunuan, resigned DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Candaba Mayor Rene Maglangke sa mahigit 2 bilyong pisong flood control project. Mga anak nila ang bumuo ng kumpanyang Global Crete para mangontrata. Kayo na po ang mag-connect ng dots. By the way, sina Macy Maglangke, Sansen Bernardo, at pati Magay Bunuan de la Cruz ay mga anak ng mga nabanggit na opisyal ng gobyerno. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga nabanggit na opisyal. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi.